Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Yes! Oras na! Magandang umaga! Good morning! Yes! Sipag at diskarte ang recipe para sumakses sa buhay. Pero may iba sinasamahan pa ng iligal. Nako, hindi kami ganyan sa Team Pula! Alam mo, parang sa imagine ko talagang pag sumakses ka, kailangan step by step naman talaga yung kailangan para sumakses ka talaga eh, di ba? Parang ninya, ikaw ba yan? Pero alam mo, walang shortcut talaga dyan. Hindi ba, Team Puti? Ito ang programang sumasakses sa pag-aayos ng mga problema dahil bawat panig pinag-uusap ng face-to-face harapan. Walang mintis kung kumilatis ng mga problema. Narito na ang ating harapang tagapayo. Alagaan ang mental health at iwasan ang stress. Say yan ni Dr. Camille Garcia. Mag-focus sa blessings, hindi sa chismis, sabi ni Brother June Banag. Kung ang jowa mo ay kaya mong paikot-ikutin, hindi mo yan magagawa sa ating guest tagapayo. Siya si Attorney Rob Gotzur. Masipag, matulungin at may malasakit pa sa kapwa. Kaya't hindi na nakapagtataka na talagang sumakses siya sa life. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Sa ngayon, magtampisaw muna tayo sa ligaya. Ayun. Wow. Nakita ko na po at hindi po ako mabubulol sa ating sayawerong sawsawero at ang nanalo ay si Kuya! Alright, Kuya, ihataw mo para sa bigas mo. Wow. Parang kakaiba yung gas si Kuya. Paano ulit, Kuya? O ngayon, magtampisaw naman tayo sa problema. Ayan. Araw-araw nating sinusolusyonan isang problema at a time. Makakatulong din tayo sa bayan, di ba? Kasi natututo tayo. Ang ating kaso ngayong araw, 2 tinderang nagbabangayan. Yung isa kasi gustong makapwesto para kumita nga naman. Habang yung isa raw, ayaw na masasapawan sa pagtitinda. Kaya pinapaalis niya ang pumupwesto sa harap niya. Ayun. Kaya mula sa mga niluluto nilang merienda, pati tuloy sila naluto sa init ng alitang nagmula sa tindahan ni Aling Nera. Nako, Diyos ko. Nangangatay ulo ko dyan. Konsumisyon yan. Kasi sabi pa siyang pinagbabawalan daw siya ni Mama mag-give ka dyan sa takot. Eh wala namang sinasabi si Mama. Sino ba si Mama para magbawalan? SK City yun, Manila man.
Si Inera, kalaban niya. Nako, mabubwisit ka dyan kay Inera. Puro daldal yan. Ba't ayaw niyang papwesto yung si Grace doon? Kanya ba yun? Pati ang kanilang mga paninda, hindi rin ligtas sa pang-uokray ng mga nakikimarites. Hindi ko nga alam kung anong klaseng paninira ginagawa ni Ate Grace. Ewan ko lagi sinasabi niya, wala daw laman yung lumpia ni Mama. Eh siya nga yung dynamite niya, walang kaanghang-anghang. Nagreklamo ba kami? Totoo naman walang laman yung lumpia niya eh. Nagagalit pa siya pagka nasisita siya ng ano. Eh hindi naman talaga masarap. Ang mga tinderang puhunan ay sipag at pagbubunganga. Ayan. Grace at Nera, harapan na. O Grace, ano ang problema? Pareho kayong tindera. Okay, so pareho ang tinitinda nyo? Hindi po. Ah, hindi. Anong tinitinda mo? Mga kwek-kwek po, fried isaw, balat. Okay, at lumpia ikaw? Isda. Ano po, mga merienda po, lugaw, lumpia. Oh, ibang-iba naman. Opo. Ibang-iba naman. Kunyelo lang po yung pareho namin. Kunyelo. Opo, kasi meron po akong kunyelo din. Okay, so ano ang reklamo mo? Yun nga po, pag pupwesto po kasi ko parang moro nagpaparinig siya, ganyan. Kasi magkatapat lang kami ng pwesto. Eh, kailangan ko rin pong mabuhay kasi kamamatay lang po nung asawa ko ngayong buwan lang po ng July. Ay, nakikiramay Opo, kami. kaya ano po, gusto ko po talagang makapwesto dun. Saka umaalis din naman po ako. Pinahuhupa ko lang yung init dun sa kabilang pinupwestuhan ko. Okay. Okay, so, teka muna. Siya ang nauna sa pwesto. Opo. Saan ba ito? Anong kalye ito? Batanes po. Sa? Batanes Anong po. syudad? QC po. QC. Sa Batanes. Boundary po eh. Okay, boundary. Apo. Okay, ngayon, siyang nauna, Opo. tapos bigla kang pumwesto sa harap. Opo. May pinaalaman naman po ako. Ah, may pinaalam. Pagka ganyan ba, kanino nagpapaalam? Hindi po. Ako po kasi vehicle lang po ako eh. Pagka ganyan, alam ng barangay. Hindi po yun sa akin. Hindi alam. Yung sa'yo, alam ng barangay. Alam po ng barangay. Ayun, ang Yun problema. yung pinaglalaban niya. Ayun. Marami ba kayo o ikaw lang? Ako lang po. Ano lang naman po eh. Unawa lang naman yung inaano ko sa kanya. Kasi Pero ikaw yung nagre-reklamo, ikaw yung illegal. Opo, pero ano naman po kasi, hindi niya naman po kasi sakop yun eh. QC na po ako, Manila siya eh. Ha? Pero magkatapat kayo. Magkatapat kasi po boundary po yung place namin. Oh! Anong klaseng parinig ang pinaparinig sa'yo? Yun nga po, parang inaano niya ng kapal daw na mukha ko, ganyan, basta-basta na lang akong pupwesto. Hindi totoo yan, Grace. Hindi totoo yan. Yun ang mga, tsaka may mga bumibili sa akin na sinasabi dun din sa akin Hindi na totoo yan, minsan Grace. tinatawag mo sila, sinisiraan mo talaga yung Hindi. paninda ko, sinasabi Hindi. mo. Hindi totoo yan, Grace. Ano, Pero kailangan ba talaga tapat na tapat ang mga tindahan ninyo? O pwede ka medyo lumihis ng konti? Utabihan mo. Kasi kanto po pareho eh. Kanto po eh. Siya po may tensya eh. Ako po, ano lang, kahit lang po. Nuhulugan ko po kasi yung kahit na yun. Kaya kailangan ko din po sanang makapagtinda araw-araw. Eh kung ganun po yung nangyayari, hindi ko po matapos-tapos yung kahit. Ang tagal-tagal na po. Okay. So ngayon, hindi ka naapektuhan. Pero ikaw naapektuhan. Opo. Ayun. So, ano naman yung tungkol doon sa sidecar at yung gulong na nasira? Hindi naman po. Hindi parang po. ano ko lang po yun. Parang hindi ko naman po inano na siya Sinisisi. talaga. Para lang sabi ko bakit parang ganito, parang lagi na lang ganito yung card ko, hindi na nabuo. Hindi maganda yung Grace. Pag hinala mo, ako Eh, tulad nanira ng ngayon, card gano'n mo. na naman yung Bakit lagay. porket galit ako sa'yo? Porket galit ako sa'yo, hindi ako Ayun, ganun kasamang tao, Sausawan, Grace. mami, bakal yun eh. Hindi ako Nagtataka ko, ganun. natanggal na naman ngayon. Hindi ako ganun Eh, kasamang bawat tao. araw. Alam kong ginagamit mong panghanap buhay, sisirain ko. So, oo nga naman. Baka naman meron tayong mahanap na ibang pwede niyong pagkakitaan kaysa ganyan. Pero anyway, kasi siya ang muna alam ang ko. nagsasalita ngayon, si Grace. Ngayon, ang ating tanong naman kay Nera, pinapaalis mo nga ba talaga si Grace sa kanyang tanging pwedeng pagkakitaan? Ganun ba talaga wala kang habag? At nasaan ang puso mo? Nasa talampakan na ba ng iyong mga paa? Ayan, malalaman natin ang sagot niya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisigawan? Okay, so
sumbong ni Grace ay pinagbabawalan mo daw siya para kang pulis. Pinagbabawalan mo daw siyang magtinda doon sa pwesto sa tapat mo. Bakit? Hindi po totoo yun, Ate Coring. Ganito po yun. Bago siya magtinda, kasi po nauna po ako doon sa pwesto na yun. 8 years na po ako nagtitinda doon. May tent po ako doon, tapos yung mga lamesa ko, araw-araw ko din po nililigpit yun. Kasi nga, pinayagan po ako ng barangay na magtinda doon, pero tatanggalin mo lahat ng mga gamit mo doon para iwas daw po problema sa gobyerno. Pumayag naman po ako, kaya ganun ang nangyayari sa akin. Titanggal po lahat talaga yon. Ngayon nag-usap kami, sabi niya, ate, balak kong magtinda. Sabi ko, sige, wala namang problema. Pero ang usapan natin, kung anong meron ako, wag mong ititinda. So, ang itininda niya, fishball, yung mga ganon-ganon, pero nagkaroon kami ng isang magkaparehas, yung konyelo. Tapos neto recently lang po, na-ospital yung kapatid ko, pabalik-balik kami sa ospital, siguro almost 2 months po akong di nakapagtinda. Ngayon, yung lumpia ko, ginaya niya. Nawala ka lang, no? Iba naman yung isda, iba naman yung togi. Ginaya niya yung lumpia ko. Ngayon po, ganito, Ate Coring. May customer po ako na umu-order sa akin ng lumpia na 100 pieces, 50 pieces, nawala po sa akin. Lumipat po sa kanya. Ngayon po, ang sabi sa akin ng customer ko, kasi sabi ni Grace, alado laman yung lumpia mo. Ang sagot ko naman sa kanya, ikaw na lang nakakaalam kung talagang walang laman o meron. Kasi hindi ka naman o-order sa akin kung wala talagang laman. Kung tanungin mo siya, ba't siya nilipat kung talagang meron nga kasi nga po, wala nga po ako. Hindi po ako nakakapagtinda kasi nga po, lagi ako nasa ospital, Ate Coring. Ngayon, ang sabi ko naman sa kanya, hindi naman kita binabawalang magtinda. Unang-una, hindi ko naman yan balwarte. Sabi ko, Quezon City ka, Maynila ako, kanya-kanya tayo. Kaya lang, ang paninda natin, magkaiba para wala tayong maging problema. Oh, maganda naman yun. Yan naman po ang sinabi ko sa kanya. Oh, hindi ka ba payag? Hindi ka ba payag doon? Hindi, wala naman po, hindi naman po totaling parehas yun eh. Tsaka hindi naman po ako yung nag-ano yung choice po yun ng customer. Kung saan po nila gustong bumili. Naglumpia togi ka dati, di ba? Naglumpia togi ka. Pero nung kaya nga kasi hindi ko naman natingin. Hindi, ang inaano ko lang po, papayag naman po ako, sige maglumpia ka. Kung nagsabi ka sa akin, respeto lang po ba? Kasi siya... Kusina, parang gano'n. Kasi siya po, nirespeto ko siya sa pagiging magkas-parehas kami ng konyelo. O ito, alamin natin ano ba ang itsura ng pwesto na yan na magkatapat pero yung isa Maynila, yung isa QC. Ganun din. Isang kalye lang. Isang kalye Ayan po ang akin. Magkaiba lang ang jurisdiction. Bale, dinadala ko po dun sa kotse na yun yung tinda ko. Yan pong cart na yan. Yan, tanggal na naman. Ayan po yung akin. Yan po yung kanya, nakapwesto na. Pero ako po, ito lang po yun sa akin. Nakikipwesto lang po ako dyan. Yan, hindi po ako nagtitinda kasi. Ayun. Ditulak lang po yun sa akin. Ngayon, pero 8 taon na si Nera doon. Opo. At ito lang ang nakikita ko ha, yung kay Nera ay legal. Yes po. Oo, yung sa'yo, medyo illegal. Yes po. Tapos yung sa'yo, meron namang gulong, pwede ka namang lumipat. Yun nga po ginagawa ko, Mao. Sino yung mga bumibili? Mga manggagawa? Mga construction din po. Construction. Kasi hindi naman po namin mapipilit ang mga tao kung kanino bibili. Oo, syempre. Yun naman po ang inaano ko. Kaya lang, ang akin lang po, ba't kinakailangan mong manira? Kaya hindi na rin kita pinapansin para wala tayong gulong dalawa. Ayun Di ba? nga, Alam mo diba? ba? Alam mo naman At yun, least di ba? yung kahit Kasi papaano, parehas natin gusto natin maghanap buhay. Dahil ako lang nagbabayad ng kuryente, ng tubig Pareho namin, naman ng tayo, bahay eh. namin. Ako rin hanggang ngayon ang Yung kapatid ko wala na akong asawa, na-hospital pa. Sana nga yun na lang yung inuunawa mo, Nag-aaral diba? pa yung anak ko. Kamamatay lang ng asawa ko. Ako lang Sana lahat, unawaan Grace. mo yun. Alam Sana mo, inintindi mo muna ako. Binigyan mo man lang ako ng Iniintindi kahit. kita, Grace. Diba? Inintindi Bigyan kita, mo kaya lang nga ako ng pinabayaan kahit. ko yung Hindi mo ko di ba? pinakausap, te. Paano hindi kita Ayun, kakausapin? hindi ko sa Lahat na tapos yung napaninira mga- na yung sa mga akin, parinig mo, Grace. nagbubuhos Kailangan bang ako, ikaw lang ang intindihin ko? Ako din intindihin mo. May binubuhay din ako. Ando na tayo, Ikaw may anak ka, 3. Ako may anak ako. May apo pa ako nakasandal Ay, sa natin. akin. Di Ikaw, ba? May asawa
asawa ng anak mo. Ako may katuwang. Sanay ka na. Hiwalay ako sa asawa. Sanay ka na. Oo, sanay ako, pero hindi porket sanay Ako, ako. pero alam nyo, Ako wala unawain din nyo rin pa. po ako. Unawain nyo rin ako kasi yung asawa ko, Huwag ka na mag-gain, ate. Tuesday. Tama ako lang Ay, sa kami totoo dito. lang. Gusto namin kayo matinig kung anong kwento nyo. Hindi ako binibigyan ng allowance. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka, Day, maniwala Talaga ka. ba? Hindi ako humihingi ng pera sa asawa ko. Ako na lang hihingi. Senator Hindi Mar. talaga. Kaya ako nagtatrabaho ako para walang sita-sita at wala akong crying moment na ganyan. Independent woman. Kailangan Let's go. talaga akong gumagawa ng paraan sa sarili ko. Kaya intindihin nyo rin po. Nagagaling naman ako, ma'am. Independent din po ako dahil. Okay, o mamaya na yung iyakan, ha? Intindihin po ninyo, kailangan nating maghanap buhay. Commercial po muna tayo. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Mas maraming customer daw si Grace kaysa kay Nera. Dahil nga tumapat, ano? Yan ang masasabi ng tiyahin at kakampi ni Grace. Baby, humarap ka na. Okay, nanay, baby. Ang tingin mo, nag-aaway, nagagalit itong sa kabila dahil mas dumadami ang bumibili kay Grace, ganun ba? Totoo po yun. Ano ang relasyon mo sa kanya? Bali po yung asawa niya is pamangkin ko. Okay. So po nung time po na nandoon ako sa pwesto niya talaga, marami po talagang bumibili sa kanya. Eh talaga naman yung sa kanya minsan napapansin ko na walang bumibili. Eh minsan kasi makikita ko siya na pagka ano, parang kunyari linis siya ng linis nung sa pwesto niya, ganun, tas buhos siya ng buhos ng tubig. Tapos parang irap siya ng irap. Tsaka napansin ko rin naman talaga na pagka wala itong tinda, maraming bumibili sa kanya. Pero pag nagtitinda na siya, kumbaga nababawasan. pero iba naman ang... Pero oo, magkaiba naman yung Magkaiba ano. naman, oo. Kaya syempre, iisipin natin, baka sa taste din ng tao. Hindi po Diba? yun, Ate Coring. Ang tinda po niya kasi, mga kwek-kwek, mura lang po. Yung mga construction po kasi karamihan ng mga bumibili, mura lang. At saka siguro po, minsan yung ibang tao, nagkikrave sa paninda niya, bibili talaga sa kanya. Eh kasi yung sa akin po, pagka lumalapit ang mga construction, natanong kung magkano to, parang nabibigatan sila. So wala naman din po akong choice. Alam nga ng babaan ko po yung presyo dun sa... Dinalugi naman po ako, di ba po? Kaya inahayaan ko na lang din po. Pero hindi mo ginagaya yung Hindi po. tinda niya. Hindi po. Siguro hindi ganun naman. dapat, respetuhan dapat. Yun nga po, Ate Coring, yun po sana ang ano ko. Kung naglumpia ka, sana sinabihan mo ko. Hindi naman po ako nagkataon lang po na pabalik-balik kami sa ospital ng kapatid ko, kaya hindi po ako nakakapagtinda. Straight po yan. Ay, naku. Pero magkaiba naman po kasi. Kanya lumpiang toge, ito naman, Shanghai, yung isda ba? Pero mura nga lang. So, hindi raw totoong hindi masarap ang tinda ng kumarin niyang si Nera. Beng, humarap ka na. Okay, bakit sinasabi ba na hindi masarap? Ay, hindi po. Kasi 8 years na po siya nagtitinda. Pag galing ako ng simbahan, nagtatambay ako sa kanya. 3, 2 lumpia nakakain ko sa kanya. Minsan, may lugaw pa. O pansit. Although, medyo kasi nga sa panahon natin ngayon talagang mahal ang paninda. Lalo na yung mga tinda niya hindi naman ganun ka at may lasa talaga. Kaya po, masarap yung tinda niya compare naman doon sa kanya na talagang pangmasa. Oo. Iba po kasi yun Kasi sa kanya may kanin kasi lugaw, no? Opo. Lugaw po, Oo, lugaw. spaghetti, May lugaw, palabok spaghetti, pansit, mais kunyelo, halo-halo. Talagang pamerienda po. Okay. Pero, anong tingin mong maling ginagawa ni Grace? Parang pag nag-uusap kami, pag tumatambay ako sa kanya, sa tinda niya, kasi wala namang matambayan doon sa lugar niya, isip nila, mali na nagpapasa rin siya.
Akala niya lagi na pinag-uusapan namin siya. Okay. Porkit na pag nag-uusap Tamang hinala, baga. Yun. Pag nagkukwentuhan po kami, napapatingin lang kami sa kanya, akala niya siya na pinag-uusapan So, hindi namin. totoo, ate? Hindi Wala. totoo. Kasi ako, pag tumambay ako sa kanya, sa kilay niyan, tignan mo nga pag tumingin sa'yo. Magkalapit lang naman kayo ng kilay. Yes, kilay na yan. Wala nga eh, wala pang ang pampakilay eh. kasi more ako pag Aba, nagkakasitahan na ng kilay. Ano ba yan? Noong una pa Pwesto, pinag-uusapan na. Talaga siya, ma'am. Talagang nakahirap. Kung ikaw, isa kang tindera, papayag ka po ba ang itsura mo ay dugyot? Sana po, di ba? Yung ganun na nga po yung hanap buhay mo, mababang hanap buhay na nga lang, gawin mo naman presentable yung sarili Pero marangal. Marangal. Oo, marangal. Di ba po? Oo. Meron ba mga parusa yung illegal na ganyan, Attorney Rob? Meron po, confiscation po ng mga goods nila. Maaari pong kuhanin agad-agad at pwede din po kayo magmulta hanggang 5,000 pesos. Opo. naku. Pero sa kalalagayan nito, mga madam, yan, parehas ho kayong wala kayong vending permit. No? Kasi kahit pinayagan ka ng barangay, ay nire-require pa rin ng City of Manila at saka ng City ng Quezon City ang vendor's permit. Sapagkat pagkain ang binibenta ninyo, kailangan kayo mag-provide ng health certificate, sanitary certificate, barangay clearance para maprotektahan yung mga bumibili sa inyo. Kaya kapag nainis sa inyo yung dalawang barangay ninyo, dalawa kayo matatanggal dyan. Kaya mag-apply ng permit ho. Oh, sige, tulungan na lang namin kayo mag-apply ng mga permit nyo. Oo, tulungan na lang namin kayo dyan. Sa datos, may 8,000 na mga ganyang klaseng informal economy workers na nagtitinda, yung mga naglalako na walang pwesto, na permanente. UC pa lang to, ha? Oo, Dami. kailangan talaga, masimulan na natin yan. Kailangan may permit para hindi talo agad sa argumento. Correct. Tama? Kanina, alam mo, kanina pa kayo maingay eh. Kayo na ang susunod sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisama? Ayan, parehas naman na lumalaban ang patas sina Grace at Nera. Pero ano nga ba ang mas patas na desisyon tungkol sa kung sino ang may karapatan sa pwesto na yon? Masasabi nating halos pareho na yung pwesto nyo kasi magkatapat, ano? Nagkagayahan pa ng mga tinitinda. Ano sa tingin mo, Tuesday? Tingin ko, ate ko rin, base sa pagbalik ko sa kaninang nangyayari, pareho silang may dinaramdam na iba. Bukod dito sa pinag-uusapan natin. Si Ate Grace, nawala ng mister. Si Ate Nera, may kapatid na may sakit. Kumbaga, pag nagkikita kayo sa oras ng pressure, kayong dalawa pinagdidiskitahan nyo yung isa't isa. So, numinipis ang pasensya, walang pag-uunawa, walang pakikikapit bahay, pakikipagkapwa. Baari bang ibaba muna natin yung problema? At kung ano man yung ikinaiinis nyo sa isa't isa, tama si Ate Beng, sana nag-usap na lang. Diba? Correct. Nang mahinahon dahil parehas kayong merong sakit na kailangan din nating ayusin bukod pa dito. Okay, so, puti. Ang sa akin naman po, ang opinion ko is yung paggawa din ng lumpia ni Ate Grace is wala naman sigurong problema yon. Since sabi nga, magkaiba naman kayo. Parang wala naman, hindi naman kailangan ng permission na ikaw lang ang dapat may lumpia. Siya, hindi na siya pwedeng gumawa ng lumpia. Tsaka yung point nila na parang pinag-uusapan niyo po sila. Siguro hindi naman dahil sa kilay yun, pero yung yung ano po, siguro yung parang, yun nga, ipakiramdam niya kasi nakikita niya na nag-uusap, tapos titingin kayo sa side nila. So parang, understood ko yung ganong feeling niya na... Okay, sige, dito muna sa pula. Sa opinion ko po, Ate Grace, huwag ka pong maninira ng paninda dahil parehas lang po kayong naghahanap buhay. Pareho naman kami sinisiraan. Tama naman po yung kay Ate Neri kasi nga po, yung paninda niya malinis kasi ang tao talaga, kahit ako, namimili ako ng malinis na paninda. Teka muna, Attorney Rob, kapag tinapatan ka, halimbawa, ng halos pareho, no? Di ba ang tawag dun lazy fair? Parang
lahat patas pagdating sa negosyo. Wala tayong magagawa. Pag tinapatan tayo ng mas mura, mas masarap, ewan ko kung ano pa yon, wala tayong magagawa. Yan lahat ay nakapaloob sa batas. Pero, ang kinera naman ay yung pakikipagkapwa-tao. Total naman, una, pareho silang walang permit. Pero siya merong basbasang barangay, ito talaga wala. Diba? So, magkaintindihan na lang. Hindi talagang may paggagaya rin, ano? So, okay. So, may karapatan ka bang umalma at paalisin kung tinapatan ka ng competition? Wala pong karapatan. Ang pinagbabawalan po ng batas natin under Article 28, yung unfair competition. Ano po yung unfair competition? Ito po yung gumagamit ka ng pandaraya, paninira po rin dyan sa negosyo ng kabila. Doon po ay pinagbabawal ng batas. Magbabayad ho kayo ng danyos kapag kaganon. Pero ang ating pong negosyo, in fact, ang DTI, pinopromote ho ang pagnenegosyo. Sapagkat kung meron kang katabi at marami kang katabi, mura sa kanya, natural magmumura yung isa, di ba? Malinis yung katabi, mapipilitan yung katabi na maglinis. Kaya naman po, pwede ko ba bang sabihin sa inyo na parehas kayo negosyante, pagka narehistro po yung negosyo ninyo sa DTI, at kahit meron po magsimula kayo sa bank account, ang SB Corporation po, which is created under RA 9501 or the Rojas Law, ay meron pong app. Ayan. Huwag na po kayo nangungutang doon sa mga scammer na nasasabi dyan sa Facebook, sa Twitter. Eto ho, kailangan nyo lamang ng ID, barangay clearance, business permit, at kahit paano umaandar na bank account. Alam ho ba ninyo na maaari kayo mangutang dito ng 3,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Tapos, ang interest po ay napakababa. 1% lang, 3 years to pay pa. Yan po ay napakaganda ho talaga. Kaya dapat magkaroon po kayo ng business permit. Ito po ay buhay na batas na nalikha po under the Rojas Law. Subukan po natin, napakaganda. Doc Camille, kung araw-araw mong nakikita yung taong kinabubusitan mo, paanong mananatiling mahinahon at may respeto ka pa rin? Ano yun? Parang huwag ka nalang tumingin, gano'n, naka-shades ka, gano'n, para hindi pagdiskitahan ng kilay mo. Okay, unang-una, pag yung ganyan na talagang nabibisit ka sa araw-araw, sigurado, meron ka ng sakit niyan, medically. Pwedeng magkaroon ka ng migraine, pwedeng magkaroon ka na ng talagang sinasabi natin na alta presyon, dahil yung nakikita mo yung kalaban mo, stressful ka. So talagang definitely medical na condition. Ano magiging psychological effect nito? Yung stress level mo, pag tumaas yan, syempre magkakaroon ng anxiety. So palaging balisa ka, agitated ka. Pwede na ang mangyayari dito yung tinatawag nating defense mechanism mo na projection. Ibig sabihin, lahat ng galit mo, kahit na naiinis ka sa sarili mo, pinoproject mo dun sa kalaban mo. So parehas kayo nag-aaway, so araw-araw, ganyan, madali kayong tatanda. Ano ang dapat dito? Since may deal breaker na tinatawag, tukuyin nyo kung ano talagang problema. Nag-aaway ba kayo dahil kasi mas magaling yung isa sa mga tinitinda niya, mas masarap ba talaga? Or ang pinag-aawayan nyo lang ay parehas kayong insecure dahil hindi nyo alam kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ng yung isa ay lumipat kung kanino. Lahat ng customers merong karapatan kahit saan. Ako nga, pag sinabing gano'n na parang nadaya ako, lilipat ka agad ako ng yung ibang na bibilhan dahil kasi ayoko yung nadadaya rin ako. So sana pagdating sa ganitong pagkakataon, pag-isipan yung maigi kung paano kayo magkakasundo, and definitely tigilan na natin na ungkatin pa yung nakaraan. Kasi pag inuungkat nyo habang araw-araw na inuungkat yung mga nakaraan na yan, hindi maghihilam and definitely hindi kayo magkakasundo. Oo, look forward na lang tayo. Move on. Kasi kung parati tayong naaawa sa sarili natin, naku, ang mabigat yan. Mabigat yan. Andyan na yan, kailangan tumindig na tayo at magmarcha na tayo pausad, hindi ba? Brother June, paano ka magiging mapayapa kung parehas na gustong kumita, pareho namang may pangangailangan at walang gustong magpatalo sa bangayan? Naku, parang yan, parang away ng Hamas at saka ng Israel. Hanggang may pride, no? Hanggang may pride, walang kapayapaan sa inyo.
No? Napunan ninyo na pag-upo nyo pa lang dyan, naghahanap na kayo pati kilay nung kalaban na napupunan ninyo. Basta may galit sa puso, wala kang makikitang maganda. And ito ang katotohanan, mga kapatid, ha? Ang katotohanan, kami na mga customer ang maaaring pumili kung ano ang gusto naming bilhin. Depende sa malinis na pagkain, masarap na pagkain, murang pagkain. So, anong dapat nyo gawin? Gumawa kayo ng sarili niyong strategy kung paano nyo ma-attract ng customer. Pareho kayong may problema no? So, ang unang-unang problema nyo, pareho kayong illegal. So, kumuha ng sanitation permit, ang lahat ng permit, di ba? And then mag-isip kayo ng strategy. Kailangan ba naka-makeup kayo pag nagtitinda kayo? O sumasayaw kayo ng twerk or something para maka-attract ng kanya-kanyang strategy. Yan ang negosyo at yan ang competition sa ating buhay. Correct. Tama yun. Kanya-kanyang diskarte yan Alam mo yung kanya-kanyang diskarte na hindi tumatapak sa iba. Okay? Kasi kung masikip na dito, lihis ka na lang. Baka mas maganda pa ang tunguhan mo, di ba? Okay, parehas naman daw masarap ang tinda ni na Grace at Nera. Pero ang kanilang samahan, mananatili kayang mapait ang lasa. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisumama? Okay, so unang-una kailangan lahat ay legal. May dahilan ng batas ha. Ang sinasabi, yung batas nariyan yan para may kaayusan. Pag walang batas, walang ayusan, ayan, nagbabangayan. Ayun. So, ilalagay natin sa tama. So, permit para sa'yo at permit para sa'yo. Para nasa tamang lugar. May hinala ako na hindi ka dapat magtinda dyan. Kung hindi, marami ka dapat kasamahan dyan. So, hahanap tayo ng tamang pwesto para sa'yo. Okay. Ngayon, kuha rin tayo ng permit para sa'yo para wala nang problema, di ba? So, kami na magbabayad ng 3,000 na kulang pa sa card. Okay? Pero yung 3,000 yan, kailangan ihulog na, ibigay natin diretso doon sa pinagkakautangan niya. Huwag yun na ipadaan sa kanya. Hindi ba? Okay. Ngayon, dahil meron ng 3,000, kapag bibigay din kami sa iyo ng 3,000 para dagdag puhunan. Okay. Kaya pag nawala na siya doon, pwede mo nang gayahin yung binibenta niya. Tama? O, pagdating mo doon sa gayahin mo lahat ng binibenta niya. Gusto ko nga po, Ate Coring, pag wala siyang tinda, gayahin ko yung tinda niya, kaya lang nahihiya po ako sa kanya. Kaya nga, wala nang hiyaan ngayon dahil maiiba na pwesto mo. Okay. Sa ngayon, habang ginagawa natin yan, siguro magrespetuhan na lang muna tayo, ha? Na wala munang gayahan at wala tayong ismiran, ha? Okay, habang inaayos natin yan. Promise nyo? Kasi pag nag-away kayo ulit, hindi ko na ibibigay yung tulong sa inyo, ha? Okay, magkamayan na kayo. Sige na. Sige na. Yes. Sa'yo pakinggan. Oo. Ayan. Dahil, pati sila, yung pinakamaiingay na iiyak. Naiiyak yung mga chismosa sa paligid. Oo. Okay. At dahil Pasko na, meron kaming pamaskulubong. Baka pati yan, tindan nyo. Ipakain nyo na yan sa mga anak nyo, ha? Okay. Halos lahat naman tayo may iniinda sa buhay. Halos lahat tayo ay may pangangailangan. Hindi lang tayo. Yung lahat ng kasamahan natin dyan na nakikita natin. Kaya nga, pantay, patas ang batas. Kaya nga, dapat may respeto rin tayo sa bawat isa. Kasi lahat tayo, gusto lang nating punuan ang pangangailangan natin at ng ating mga pamilya sa marangal na paraan. Ang kompetisyon sa anumang sitwasyon at larangan ay dapat nalalagay sa ayos. Merong sumosobra, hindi ba?
pero mayroong sapat lang. Kanya-kanyang hilera. Kaya nga may batas para masiguradong patas ang laban sa mga nagnenegosyo. Mas mataas pa sa batas ng tao, ang batas ng langit, na nagsasabing huwag mang-iipit o huwag mag-iisa sa kapwa. Hanapin ang kapayapaan ng isip at kalooban kahit pa sa paghahanap buhay para maluwag din ang dating ng biyaya. Okay? At bago tayo magtatapos, Happy Birthday Tuesday! Happy Birthday Tuesday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, thank you, Ran. Ay, anong wish? Makulong lahat ng kurap. Ayan! Okay! Wow! Thank you, face to face. Thank you, Ate Cory. Maraming salamat, Thank you po. Tuesday. May you have health, wealth, and happiness. Ayan. Ako po ang inyong Ate Cory nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkol ay magkalinawan. Face to face, sinong sisimang? Full speed ang galit ng isang lady driver dahil binabawi ng kanyang stepfather ang hinuhulugan niyang tricycle. Nagkakalat na. Hindi kami tumutulog sa'yo. O ba niya binabawi yung tricycle? Nakakon sa akin yung pera hindi nakakarating sa akin. Pero pinagkakalat niya po na